Malakas na bagyong Sinlaco, mababa na ang tsansang pumasok ng PAR. Patuloy na lumalakas ang isang bagyong may international name na Sinlaco sa Pacific Ocean na nasa typhoon category na habang patuloy na lumalapit sa Guam at Mariana Islands. Taglay na ngayon ng bagyo ang lakas ng hangin na umaabot sa 165 km per hour at pagbugsong umaabot na sa 240 km per hour. Kumikilos ang bagyo sa direksyong north-northwest sa bilis na 10 km per hour. Inaasahang lalakas pa ito bilang super typhoon category na inaasahang dadaan sa mga nabanggit na lugar sa Martes, kaya sa mga kababayan po natin na naruroon, paghandaan na po ito at iba yung pag-iingat po. Samantala, mas bumaba pa ang tsansang pumasok pa ito ng PAR, kaya mananatiling mainit at maayos ang panahon sa pangkalahatan ng bansa. Malinaw na mata ng bagyong Typhoon Sinlaco, senyales ng posibleng paglalakas bilang super typhoon. Namataan sa pinakahuling infrared satellite image ang malinaw at maliit na mata ng bagyong Typhoon Sinlaco, na napapaligiran ng makapal na ulap sa tinatawag na eye wall, ang pinakamapanganib na bahagi ng bagyo kung saan nararanasan ang pinakamalalakas na hangin at matinding buhos ng ulan. Ayon sa pagsusuri ng mga meteorologist, ang kulay na deep red o maroon sa satellite ay indikasyon ng napakalamig na ulap na maaaring umabot sa humigit kumulang 70 degrees Celsius, senyales ng matataas at malalakas na thunderstorm. Samantala, ang mga kulay na yellow at green ay kumakatawan sa mga outer rain bands na nagdadala rin ng ulan at hangin, ngunit hindi kasing tindi ng nasa sentro. Sa kasalukuyan, ang sentro ng bagyo ay namataan sa hilaga ng Bueno, kung saan nakararanas ang mga kalapit na lugar ng mapaminsalang hangin at posibleng pagbaha. Patuloy na lumalakas ang bagyo at dumaraan sa rapid intensification, na may tinatayang lakas ng hangin na nasa paligid ng 175 km per hour at maaari pang umabot sa 240 km per hour, nakatumbas ng kategoryang super typhoon sa loob ng susunod na 48 oras. Kumikilos ang bagyo sa direksyong pahilagang kanluran, northwest, patungo sa rehiyon ng Guam at Northern Mariana Islands. Sa ngayon, nananatili pa itong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Samantala, hindi inaasahang direktang tatama sa bansa ang bagyong ito sa kasalukuyan, ngunit may posibilidad pa rin itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility, PAR. Gayunpaman, may tsansa rin na mag-recurve o tuluyang lilihis ang landas nito kung magpapatuloy ang mabagal nitong pagkilos.